So ayan, dito sa video na to ay meron tayong gagawin na ito, Tixide Dart. So on version ko ito. So ito yung aking Tixide Dart na on version. So, marami din kasi sa akin nag-PPM sa Facebook kung paano ko raw ginagawa itong aking Tixide Dart. So maraming diskarte kung paano tayo gumawa ng Tixide Dart, pero ito ay own version ko. Yan. So dito meron tayong engineering plastic. Yan, engineering plastic sa online. Pwedeng sa Lazada, pwedeng sa Shopee. Makakabili kayo ng engineering plastic. So ito yung ginagamit ko. Sa mga walang budget, so pwede naman yung sa show glue, yung takip ng show glue katulad nito. Yan, ito yung dating old version ko ng tawag dito ay tapon. Dito. Yan, tapos yung alam niyo sa payong, yung pinaka-handle ng payong, may pa letter, yung ganun, J o U. So yung pwede rin yun. Huhulmahin nyo lang, bibilugin nyo para magkasya sa inyong barrel. So ito, meron pa ditong dalawang rayos ng motor. At dati ang kadalasan kong ginagawa ay yung pako lang, kasi wala naman akong nahihingi ng rayos ng motor. So ito, pako lang na ito, D4. So ayan, nakahingi ako ng dalawa na rayos ng motor. So bag tatlo ito, yung sa barkada ko ginawa ko kasi gumawa ako ng Tixide Dart ng kanyang air gun. Yan. So kaya dalawa na lang siya. Ito kasing haba lang din ito, itong bala ko, yung gagawin natin dito. So ayan, so ito na yung ating Tixide Dart. Tuloy lang natin. Ayan. So ito na. Ayan. So pasensya na nga pala kung medyo maingay dahil tabing kalsada yung bahay namin. So ito naman yung kanyang sukat. So 10 cm. So 10 cm yung kanyang haba. So ngayon naman ay tilos na natin ito. Yan, itong part na to. Yan. So nga pala, baka magtanong kayo kung bakit wala yung pinaka, yung may dito, yung parang pinaka nut niya. Hindi na ako naglalagay ng ganun dahil napakabigat niya. So panlubog pwede yon. Pero kapag yung ganito, so pwede naman panglubog pero hindi siya gaanong tumatama. At ayun na nga, kapag malayo masyado yung target, kapag may dito, may pinaka siya, yung pabigat niya. So ano siya, ang tama nung bala bumababa agad. Kaya sa ganito mas komportable ako. So ayan, kung sanay kayo ng may ganun, so yun ang gamitin nyo. Sa akin kasi komportable ako dito sa ganitong walang pabigat sa dulo. So ito, patilusin lang natin ito. And so okay guys, ito na. And matilos na ito yung ating dalawang bala. So gagayahin ko lang itong aking bala dito sa ito yung aking balang pako, tapos ito yung aking balang sa rice ng motor. So gagayahin ko lang ito. So siya nga pala, mayroon siyang parang design. Ito malaki, tapos dito medyo maliit. Yan. So parang na rin, ito yung parang pinaka pabigat niya. So yan. Gagayahin ko lang yan, tapos tandaan ko dito.
Tapos, dito sa part na to, ayan, ito yung pinakatalian natin ng tansi. So, itong part na to malaki din yan. Papakita ko sa inyo. So, yan. Ayun o. Kita nyo ba? So, ito, hindi ko alam kung anong haba nito kasi estimate lang ako. Yan, kaya ito, yan, guguhitan ko lang din yan. Tapos, ito, yan, papaliitan natin yan. So, ayan, tinandaan ko lang siya. Kulang pa. Okay, so ayan. So ayan. So siya nga pala, ito, ayan, kung makita nyo. Ayan. So dapat sa akin kasi magkasing laki itong pinaka dulong ito dito sa ating butas ng tapon. Kaya isasakto ko lang din itong ating ginawa dito para kahit maputulan tayo ng tansi, so ito, tapos makuha natin itong pinaka tapon, so saktong sakto pa rin dito. Ayan. So ayan, gatla na rin siya. Tapos grind din ulit natin. Okay, so ayan. May gatla na rin siya dito, ganun din dito. Ito na siya. Ayan. So ngayon naman, ito, gagawin natin yan ng pabilog. Dapat bilog din dapat siya. So dahil on version ko to, ito gagrinderin ko siya. So bahala kayo kung ang gusto ninyo ay plain lang na ganito, wala nang dito. Ayan, wala na siyang mga parang liig. So pwede naman sa inyo kung gusto niyo 'yon. Pero sa akin dahil nakasanayan ko ito at pwede rin siyang panlubog dahil medyo mabigat itong pinakadulo niya. So parang isang set na siya. One set na siya. Yun yung parang pinaka design ko. Diba? So medyo matagalan talaga maghasa nito, pero sulit naman dahil magandang tumama yung ating bala. Okay, yan. So ito na siya. Yan, medyo matagalang gawin pero sulit naman. Okay, so ito na siya. So hindi pa yan pinaka-finish dahil ito, yan. Gagamitan ko pa yan ng cutting disc. Yan. Para maganda. Tapos dito naman, yan. Lalagyan natin siya ng gatla o talian ng tansi na ganito. Okay, so ito na yung ating pala. Ayan. Ayaw focus ng ating camera at medyo maingay dito sa tabing kalsada, maraming sasakyan, kaya pasensya na guys. So ito na siya. So dito may parang paliig na siya. Medyo maliit na rin ito. Tapos dito meron siyang gatla na lagayan ng tansi. Tapos ito naman, ito yung pinaka salpakan ng ating pinakatapon. Ayan. So ito yung butas. So kailangan
dito ay hindi siya gaanong mahigpit, hindi siya gaanong maluwag. So saktong-sakto lang na para pag tumama sa isda, yan, mabilis siyang mabunot. Yan. So ito medyo matigas-tigas pa siya. Medyo matigas-tigas pa siya. Pero okay na ito sa part na to. Okay na to. Yan. So ganito lang yung paggawa ko ng thick side dart. So madali lang, lalo na kung mayroon kayong gamit na ito, grinder, tapos cutting disc. Yan. Kung pwede naman kayo gamit ng ganito. Sa akin kasi mayroon akong gamit ito. Siya parehas. So kaya mas mabilis ako makagawa ng thick side dart ko. Ayan. So mas maganda kung meron kayong barena, gawin nyo, isalpak nyo dyan. Pag nasalpak nyo, habang umiikot, kagrinderin nyo para ito pantay. So ako, kung nakita nyo kanina, mano-mano lang na habang iniikot ko, ay habang umiikot yung grinder, ito, iniikot ko yan. So ganyan lang. Tapos siyempre yan, kunting design, ano na lang, papagandahin na lang natin yan. So okay na. Tapos, dito sa pinaka part na to, ito meron pa ito. Ito yung pinaka panghuli. Ayan. So dito, so kung hindi niyo makita sa sa camera, ayan, yung part na to. Basta itong part na to, ayan. Kung makita niyo yan, meron din siyang gatla o meron siyang kanal na lagayan ng tansi. So ang purpose niyan ganito. So pinapakita ko dun sa mga video ko. Yung nga lang, ang dami pa rin nagtatanong, kaya gagawin ko ulit siya ng video. Ayan. Diba? So itong pinakadulo na to, itong maliit na to, saktong-sakto lang yan dito sa butas. So ngayon, kapag walang pinakakanal itong dulo na to, naiipit yung tansi. Kaya maghihigpit siya. Ngayon, ang purpose ng tansi nga, ang purpose ng pinakagatla niya, dyan yung lagay ng tansi. Ayan. Diba? Ngayon, pag sinalpak natin yan dito, saktong-sakto lang. Napakalambot lang niyang tanggalin. Ganun lang. So, ang ginamit ko naman dito para magkaroon siya ng kanal, kung mayroon kayo nung mini drill, mayroon siyang cutting disc na ganito, na napakanipis. So yun, mas mabilis yun, mas madali. So ito kasi matagal ko itong ginawa, kaya nagkaroon siya ng gatla na ganito, yung kanal. So ngayon, hindi ko sa inyo makapakita kung paano ko siya magagatlaan, dahil wala nang ako nung pinakabala ng aking mini drill. Naubos na. Tapos yung iba na biyak-biyak. So ganun lang pag gawa ng thick side dart na katulad itong sa akin. So hindi ko masasabi sa inyo na accurate ito. So panoorin niyo lang yung mga video ko dun sa YouTube. So yung mga nakahuli ko. So hindi naman taga lahat ng tira natin ay tumatama, pero mas madalas talaga tayong tumama. So ito, ang style ko kasi nito, kunwari ito yung isda. Yan, diba, ito yung isda. Ang sipat ko na andito, nasa pinakataas. Yan. Ang tama nung sa gitna. Kasi medyo malayo yung target natin. Bumababa yung ating bala. Yan. Okay. So, ayan, dahil nga meron na tayo nito, so, ang kailangan naman natin ay yung pinakatapon. So, yun naman yung gagawin natin. So, madali lang din yun. Okay. Yan. Yan. So ito, meron tayo itong engineering plastic na pinakita ko nga sa inyo kanina. Ayan. Tapos dito meron tayong finished product. Ito yung finished product natin. Ayan. So yung sukat niya, okay, subukan natin. Ay centimeters. 1 centimeter. Ayan. So yung dating gawa ko nito medyo mahaba. Mga nasa 3 cm. Yun nga lang, masyadong mabigat
kapag medyo malayo yung target natin, bumababa yung bala. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng marami hanggang sa umiksi na ganito, hanggang sa gumanda yung tama ng ating dug. Kaya ito mas maiksi na siya, 1 cm. So ito madali lang itong gawin. So ito, engineering plastic 11 mm. So kung yung inyong barrel ay mas maliit pa, magawa kayo ng mas maliit pa na ganito. Yan. Kasi sa akin kasi 11 mm yung aking, hindi ko lang sure kung 11 o 12 mm yun. Kasi nga nakuha ko lang din yun. Ginawa ko lang siyang barrel ng dug. Kaya ayun. So okay naman. So dito na nga tayo. Ito, papakita ko sa inyo. Yan. Yan, so pumuto lang kayo ng kapiraso kung meron kayong ganito. At ang sukat nga ay 1 cm. So bahal na kayo kung anong gusto nyo, kasi ito yung aking diskarte. So medyo matagal-tagal kung pinag-isipan para maganda ang tama nitong aking dug. So ngayon tumatama naman. Kapakita ko sa inyo, ito yung kanyang design. Ayan, focus ng ating camera. Tapos nga pala kung medyo madumi yung ating kuko. Ayan. Okay, so sample. So ito yung ating bala. Ayan. Ayan, so ito, ayun, maluwag. Medyo maluwag. Ayan. So ngayon naman, ito. Ayan. Kung makita nyo sa camera, parang ano siya, tuwid. Pero hindi yan tuwid, nakababae ng konti ito. Kaya pag sinalpak natin to sa ating barrel, medyo nakababa itong pinakapako. Ayan. Kaya din siguro kapag malayo, bumababa na yung bala. So yun lang yung masabi ko. So dito kapiraso lang. Tapos ito, kung hindi nagkamali, ano to, 3/8 ba to? Yan. So depende rin kasi sa inyo kung gaano kalaki yung barrel nyo. Kasi ito sa akin nga, sabihin natin ito ay 10 mm kasi 11 mm yung barrel ko. Binarnahan ko yan dyan. So kalahati lang, ay, ang ibig ko sabihin, kalahati lang yung lubog ng barena. Dito, hanggang dyan lang yan, oh. Sa parte na yan, hanggang dyan lang yan. Hindi ko siya sinagad. Kasi, wag sinagad natin yan, mauubos yan hanggang dito. Tapos ito pa, ang purpose nito, itong ito medyo malaki dito na part. Yan, para humarang yan dito. Ayan, haharang yan dyan sa pinakatapon natin. Kasi kapag maliit hanggang dito, sagad yan, mauubos, malampas yan. At din yung bala, yung pinakatapon natin, maano yan dito. Kaya, ito ang gawa ko. Parang stopper siya. Yun yung purpose niya, stopper. Then, talang nga ng tansi. So ito, subong na subong ito sa pinaka barrel ko, o talagang pit na pit siya. Ang ginawa ko para makadaan yung tansi at para din hindi maipit, meron din siyang guide. Yan, guide o gatla. Yan. So ganun lang yung design o aking own version ng Tiksay Dart. So ayan, share ko lang sa inyo kasi nga ang dami sa akin nag-PPM. So pasensya na mga idol kung hindi ako nakapag-upload agad ng video. So isa pang reason ko dahil nga din medyo malayo yung ina-uploadan ko. Tapos gumagawa ako ng video, mga 3 video sa ako nag-upload ng video. Kaya ayun, medyo natatagalan tayo. Ayan, so ganito lang yung aking Tiksay Dart. Ayan. So pagkatali naman, para pagtali dito. So, kung nakapagtali na kayo ng yung sa sima natin, sa pamingwit, so ganun lang din dito. Ganun lang, napakadali lang. O, ayan, ito na yung ating Tiksay Dart. So, kung 6mm, 7, sa 6mm pala, to 7, 8. Siguro, ano na, yung pang air gun. So, ang papakita ko sa inyo, wait lang. Ayan, so guys, share ko din pala sa inyo. Ito yung airgun nung tropa ko. Ayan.
Hindi ko alam kung anong brand siya kasi hindi naman tayo marunong tumingin ng brand ng ganito. So luma na siya, bakal din siya. Yan. So ito yung ginawa ko sa kanya. Hindi ko na siya binidyo kasi ano naman ito, pang-erga naman. So ito yung dati niyang bala. So para sa akin hindi maganda. Tapos ito yung ating gawang bala. Ayan. Handmade lang po yan, hindi machine. So ito nga pala, pako lang din ito kasi matagal itong ginawa nung ay binil pa nung barkada ko doon sa mga taga dito. Gumagawa nga din ng bala. Ayan, pako lang po ito na D3 o 3.5, parang 3.5 lang po ito. Ayan, tapos nga sabi ko sa kanya, nagsuggest ako, mas maganda yung rayos ng motor. So ito na yung aking gawa. Ayan. Medyo maiksi lang ito. Ayan. So yung haba naman ito, sige, ang haba, punta ng centimeters. Ayan. So yung pako nasa 7 cm yung pako. So hanggang dito. Ayan. Tapos yung pinaka plastic naman niya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 cm yung pinaka plastic. So yan, hindi ko lang sure kung yung sa 6 mm na butas, kasi yung butas nito hindi ko lang sure kung ganito kalaki yung 6 mm yan. Baka siguro ganito na rin yung magiging design. Wala na siya yung pinaka tapon. Yan. So 6, 7, 8, hindi ko lang sure 9 o kung meron man ganun na hindi kasi pwede na para sa akin lang ito, share ko sa inyo para isang dami kasi tayo nagtatanong talaga. Yan. Sa airgun kasi, di ba, pinipix itong pinaka plastic niya. Yan, pinipix. So maliit siya halos kasi yung plastic niya, yung rayos ng motor, yung bakal, magkasing laki. So sa atin naman, sa dagus natin, ito shower curtain ito. 10 mm yata ito o 11 mm. Hindi ko lang sure. Basta kasi dito yung MP holen. Yan. So ito yung ating tapon. So ganito kalaki. Ayan. So may nakita akong bala dito sa dito sa amin kasi bumili siya ng dogs na pang isda. Ang style niya nakapix itong plastic. Ayan. So ganyan Medyo pinatilo siya. Kaya medyo ako. Sabi ko sa kanya, hindi ka ako lalampas ako yung bala sa isda kasi napakalaki nga. Yan, ganyan kalaki. So sabi natin ito ay 10 mm. Paano lalampas yun sa isda? Kaya mahihirapan lumampas sa isda. Yan. Kaya ito, nagpagawa siya sa akin. Naputol din yung tansi niya. Nawala yung kanyang nawa din yung kanyang bala. Kaya itong gagawin natin ngayon, ito yung magiging thick side dart niya. Ayan. Okay, so ayun lang, ano pang gusto ko pang i-share sa inyo. So yun lang siguro ang gusto kong i-share sa inyo. Sana wag niyong skip itong video na to at kung maabot ka dito sa video na to, ay pa-comment naman kung meron ka natutunan dito sa aking thick side dart. So sinasabi ko sa inyo na ito ay on version ko, so diskarte ko to. So kung gusto niyo sa akin, share ko lang sa inyo na para makakuha kayo ng ideya o diskarte sa mga laruan natin dahil mahirap talaga mag-invento at mahirap kung wala tayong kunting impormasyon sa paggawa ng dart. So ito. Yan. So baka magtanong ulit. Ito, yung sa ating marble gun. Nasunog yung tansi. Hindi, yung sa akin hindi pa nasusunog. So bakit hindi nasusunog? Ito yung pinaka diskarte ko diyan. Wala pala yung ating marble gun. Okay guys, so ito yung ating dogs na pang isda. 36 inches long barrel, napakahaba. So gamit ko ay T na 1/2.
Kung yung barrel ninyo ay 24 inches, 19 inches. So, ganito gawin nyo. Huwag nyo isasaka dito sa pinaka labasan dito. Diba ito yung ano, T ito. So, nandito yung labasan ng apoy. Kasi apoy kasi yung lumalabas sa ating dags. O sa butane, kahit ano pa man. Apoy ang lumalabas dyan. So, ngayon, mag-space kayo. So, kalahating dangkal. Sabi natin kalahating dangkal. So, dito. Ayan. Kung medyo nasunog pa, medyo dito. Ayan. So, sa akin kasi, ganun yung diskarte ko. So, sa akin kasi isang dangkal. Ayan, isang dangkal. So, yan. Hanggang dito lang. Kaya, halos hangin. Hangin na yung lumalabas dito. Yan. Kaya yung aking tansi ay hindi nasusunog. Braided pang 15 kilo. Sa online ko nabili ito. Yan. So, ayun guys. So, ayun. Maraming salamat sa panonood. At ayun, mahaba-haba na yung video natin. So, share ko lang sa inyo. So, mas mabuti talaga kung panoorin nyo ng isang buo. Kung medyo nakakainip, panoorin nyo. Kasi nga, pag pinaward kasi natin, talagang hindi natin na kukuha yung mga informasyon. So, ay nagtatanong na naman sa akin kung katulad nito, ang dami nagtatanong. So, may mga video ako na ina-upload tungkol ito sa Textile Dart ko na ito. Kung hindi ko man siya talaga pinakita kung paano gawin. So, ngayon lang, may nagtatanong pa rin. Kasi nga, ini-skip nila. Pinu-forward nila yung mga video ko. So, pagtagaan nyo, kasi kung gusto nyo talagang matuto at kung gusto nyo magkaroon ng ideya, so panoorin nyo yung video. Kasi ako nagsisearch lang ako sa video para magkaroon ako ng ideya, makakuha ako ng ideya kung ano ang maganda at kung paano gawin ang textile dart. So ayan guys, maraming salamat sa panood, sa solid support. Alam ko may mga solid na sumusuporta sa akin, so hindi na nag-comment. Comment kayo dyan pag may time. Pa-shoutout na rin kayo. Libre lang mga shoutout. Siyempre yung mga video natin, so pa-like. So kung yung ibang video nga nila-like nyo, so sa akin sana ay ma-like nyo rin. Dahil libre lang naman yung pag-like dito sa YouTube, sa Facebook page ko. Follow na rin mga idol. So ayan, maraming salamat. So masukal na tayo dito, ayan o.